Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon itong pag-uusapan po natin, itong pagkikwentuhan natin, baka ito yung isa sa mga magpapakaba dito kay Trillanes dahil sa issue niya dun sa ICC at sa Interpol na sinasabi niya na pag naglabas ng warrant of arrest ang ICC, ay pwedeng humingi ng tulong sa Interpol para mapakulong si Pangulong Duterte at si Senator De La Rosa. Pero dito sa mga sinabi ni Chis Escudero, ito yata yung medyo magpapakabaring kay Trillanes na mukhang walang mangyayari sa plano niya o sa plano ng mga anti-Duterte na mapakulong si Pangulong Duterte at si Senator Bato de la Rosa. So, panoorin po natin itong interview dito kay Senator Chis Escudero. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong interview ni Senator Chis Escudero tungkol dun sa issue ng ICC tsaka ng Interpol. Ano bang nire-reacta natin? May development nga ba sa ICC o nanggagaling lamang sa isa o dalawang taong hindi naman talaga tagapagsalita ng ICC? In the event po na... Hindi, ang problema ko kung ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa ICC at hindi ICC mismo ang nagsasalita. At kung Maganda yung punto rito ni Chis Escudero sa sinasabi niya na paano siya mag-react or paano siya magkokomento sa isang bagay kung ang nagsasalita ay galing lamang sa ibang tao. So, paano nga nasabing ibang tao? Siyempre, kung usapin ng ICC, so wala naman silang pinanghahawakang papeles or dokumento o walang nakikitang dokumento si Chis Escudero at ang nagsasalita lang tungkol sa warrant of arrest tungkol dito sa ICC si Trillanes at si Secretary Boying Remulla. So, hindi naman sila yung spokesperson ng ICC. So, hindi official statement yung inilalabas nila. Although may nilalabas ng mga dokumento si Trillanes, hindi mo rin naman pwedeng i-consider as sabihin natin na formal or official statement ng ICC dahil hindi nanggaling sa kanila mismo or hindi naman nila sinasabing si Trillanes yung magiging yung magiging official spokesperson nila. Ang nakakapagtaka lang kasi dito, paano nakakapaglabas kung totoo yung yung statement, yung dokumentong inilabas ni Trillanes. Kung totoo yun, kasi sa kanya nanggaling lang. Sinasabi niya lang na galing daw sa ICC yun. Di ba? So, ang gobyerno, wala namang inilalabas na dokumento na sinasabi lang ni Remulla na meron nga daw dumating na ganong dokumento, nakita daw niya kahit si Solicitor General Guevara, sinasabi niya rin na may ganong communication nga raw na nanggaling sa ICC pero ang Senate President wala pa nga daw siya nakukuha ng ganong klaseng dokumento. So, hindi siya makapag-react unless kung ang nagsalita is official spokesperson nang galing sa ICC. Yun yung pinupunto rito ni Chis Escudero. Tuloy. babasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla. Sabi niya may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun lang yung narinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisa na gusto siyang imbitahin. Papagunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahong yon, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. In-extend ng konti yan
sa kaso ni Senator Trillanes. Huwag payagang arestuhin sa loob ng pasilidad ng Senado. Tingnan nyo na baby ng sobra si Trillanes. Kumbaga, pinagbigyan lahat ng kapritsyo niya, lahat ng request niya. Kaya ganyan siguro siya umasta ngayon na feeling niya kaya niyang manipulahin o kaya niyang diktahan yung mga gusto niyang mangyari, gusto niyang ipatupad, magaganap. 'Di ba? Tulad niyan, in-extend yung request niya siguro na wag siyang arestuhin kasi yun nga, merong rules yung Senado na hindi pwedeng arestuhin isang senador kung ito'y kumbaga, kung nagse-session pa. So, hindi lang, ang alam ko, hindi lang sila Enrile, De Lima. Alam ko kasama dyan sila Ping Lacson tsaka si Unasan. Pero sabi natin, yung yun na muna, binanggit lang ni Escudero na may rules talaga na bawal silang, kumbaga, hindi sila pwedeng arestuhin, protektado sila ng Senado. Tapos, yun nga, binibi nila si Trillanes na in-extend pa yung kapangyarihan na pag nasa loob ng Senado, kahit tapos na yung session, hindi pa rin pwedeng arestuhin. Kaya nga 'di ba nung maalala nyo nung naglabas ng warrant of arrest para dito kay Trillanes, nagtago siya sa kanyang opisina at ginawa niyang bahay yon ng almost siguro isang buwan yata yun. So isang buwan siyang hindi lumabas ng kanyang opisina at ginawa niya ng bahay. Ginawa niyang motel yung kanyang opisina sa Senado. So hindi siya mahuli-huli. Ngayon, nung time na si Senator Bato, yung sinasabi na pwede niyang gamitin or pwede niyang gawin din yung ginawa ni Trillanes, ang sagot ni Trillanes hindi daw pwede dahil ang International Criminal Court na yung mag-order, hindi daw pwedeng hindi sumunod yung Senado dahil kumbaga mag-iiba raw kumbaga may iba na raw pananaw, parang ganon, yung kumbaga parang masisira yung Senado natin kapag hindi nila pinagbigyan yung request ng ICC na arestuin si Bato kahit na ito'y nasa loob ng Senado. So yun yung pinupunto ni Trillanes sa parang hindi siya qualified sa ganung pribilehiyo. Siya lang ang pwedeng si Trillanes lang may pribilehiyo na gamitin yung Senado para hindi siya maaresto. So si Bato walang pribilehiyong ganun kahit na pares silang senador na aarestuhin. Halimbawa, ganun ang mangyari. Maglabas ng warrant of arrest yung ICC, hindi daw pwedeng gamitin ni Bato yung Senado para hindi siya mahuli. Diba? Pero pag si Trillanes yung aarestuhin, pwede niyang gawing bahay, pwede niyang gawing motel yung Senado dahil protektado siya, di ba? Kita niyo yung pagiging rito ni Trillanes, yung pagiging baby boy niya na talagang siya lang ang entitled na mabigyan ng ganung klaseng pribilehiyo. Pero sa labas, pwede na o paglabas, pwede na. Alam nyo? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na ang kaparusahan ay hindi lalampas ng 6 na taon. Kung pag-aaralan ninyo ang ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan ito, ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap na yun daw ang ikakaso, ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa 6 na taon? Di ba? Ang ganda ng punto. So may pagkakaparehas yung hatol sa pagkakakulong. Sabi nga ni Escudero, hindi pwedeng makulong ang isang mambabatas. Halimbawa, senador nga, kung ang ang kumbaga ang magiging hatol is not more than 6 years, hindi aabot ng 6 na taon. So kung 5 years lang, hindi siya pwedeng arestuhin. So, sa ICC daw, not more than, hindi aabot daw ng 30 years. So, pasok pa rin yung not more than 6 years. So, pasok din doon, di ba? Halos parehas. So,
mukhang dito medyo alanganin yung ano dito ni Trillanes na kumbaga yung kanyang pangarap. Kasi nga, hindi naman makukulong dahil nga pasok dun sa ano eh, sa rules na not more than 6 years. At the same time, yung ikakaso na sinasabi nga daw na EJK na yan is chismis pa lang daw dahil nga walang nakasampang kaso eh. Yun nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte na isang panyo yung kaso. Dito ko haharapin sa Pilipinas, sa korte natin dito ako haharap dahil Pilipino yung uusig sa akin. So, matatanggap niya kung ano yung maging resulta ng hatol, tatanggapin niya. Kahit si ano rin eh, si Bato de la Rosa, ganun din yung stand niya. Kung gusto niyo ang kasuhan, dito sa Pilipinas, hindi yung sa foreign na mga foreigner na yan. Ngayon, ang tanong dyan, bakit hindi pa rin isinasampa yung kaso? Puro Congress hearing lang. Alam ko, nagkaroon na rin ng Senate hearing. Ay, hindi ko lang sure, pero puro hearing lang ng Congress yung nakikita natin. Kasi, kaya hindi nila sinasampa roon dahil magiging, ano yan eh, magiging sub judice. Pag isinampa na yan sa korte yung kaso na yan, hindi na pwede pag-usapan yan. So, ang nangyayari, kaya hindi sinasampa para at least pag-usapan ng pag-usapan, mabahiran ng putik ng kulay itim yung mga Duterte. So, lalabas niyan, puro black propaganda yung mga nangyayaring pagbato nila tungkol sa AJK na sinasabi nga ni Chis Escudero is chismis lang. Kasi nga, walang formal na reklamong nakasampa. Di ba? So, maganda yung naging punto rito ni Chis Escudero. Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Ang batas doon iba eh. So pag in-apply mo yung constitution natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon, at tiyak ko pinag-aaralan din ng abogado ni Senator Bato. So, hindi sa ganun ka simple. Sunod, kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag-i-issue ng warrant nga ang ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na in-issue niya? Iba yung may jurisdiction sila nung nangyari yung mga events na sinasabi nila. Doon sa, ngayon, di na tayo miyembro eh. So, legal bang pwedeng ipatupad yan ng pulis? Hindi ko alam ang sagot. Legal bang? Diba? Tulad nun, kumbaga, kung expired na, pwede po bang inumin? Yung, parang ganun yung example niyan eh. Kung halimbawa, itong soft drinks na to expired na, pwede pa bang inumin? Unlike dun sa kagagawa pa lang, so pwede mong tikman. Pero kung expired na, dahil nga, parang ganun, di ba? Nangyari yung sinasabi lang krimen, under pa tayo or kasama pa tayo sa ICC. So, pagdating sa ending, na-expired na, hindi na kumalasa tayo, tingin nyo ba, pwede pa ba natin tikman? So, parang halimbawa, ganito, may ID ka na ang validation lang hanggang dito. Gantong taon lang, halimbawa, 2023, April, ganyan. So, valid pa ba siya pagdating ng May 2024? So, i-honor pa ba yung ID mo? Siyempre, hindi na. So, same thing din doon sa rules ng ICC. So, nangyari yon yung insidente is under pa tayo, and then mangyayari, naglalabas sila ng warrant, hindi na tayo member. So, paano mag-react dito yung kapulisan natin? Kung i-implement ba nila yung batas o hindi? O yung warrant na yun, kung i-implement ba nila? So, medyo malaking katanungan nga, sabi nga ni Jesus Escudero. Pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto nandito?
So marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag nating recognition of foreign judgment. Na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yon o legal o hindi. Tapos yung korte natin na lokal ang mag-i-issue. O hindi mag-i-issue, depende sa kanila. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko pa masabi kung anong magiging kapasahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Pero SP, So yun, malinaw. So kung halimbawa na magdabas nga raw ng warrant of arrest ang ICC, pwedeng questionin sa korte natin. Siyempre, kumbaga, iba yung jurisdiction ng ICC, iba yung jurisdiction natin. So kung i-honor mo yung warrant ng ICC, masasapawan naman yung saligang batas natin, which is yun yung natin, pinakasandalan natin, yung kumbaga yung tawag dito, yung pinaka supreme rules natin, yung saligang batas. So kung papayagan mo yung ICC, so parang sinagasaan mo yung supreme rules natin, so mababaliwala. So parang, yun nga sinasabi nila, parang binastos mo na yung Pilipinas. Parang binastos mo na rin yung korte natin dito na sinasabi mo na inutil na yung ating mga husgado natin dito dahil hinayaan nyo na yung isang banyagang jurisdiction yung magbibigay ng kumbaga ng hatol dito sa Pilipinas, which is gumagana naman yung justice system natin. Kaya nga yung pagpapalaya kay De Lima, yan yung isa sa mga dahilan na hindi nila may patutupad yan. Kasi merong nagsasabi rin na kaya lang naman may ICC is para yan dun sa mga bansang hindi gumagana yung justice system nila. So sila yung papalit. So sa case natin dito, gumagana naman yung justice system natin. So baliwala yung ICC. Kaya nga kung halimbawa payagan nga daw yan, so kailangan daw ng additional na parang batas siguro ganyan dahil nga bago lang yung scenario na yan. So malaking malaking usapin pa yan. So kahit pagbigyan yung ICC, medyo dadaan pa muna sa butas ng karayon, kailangan pag gumawa ng batas. Eh alam naman natin pag gumawa ng batas, tapos na yung termino ng ng presidente, hindi pa naaprubahan yung batas na yun. So medyo mababaliwala rin. So masasayang lang dito yung effort nila Trillanes, nila De Lima, yung mga anti-Duterte dahil hindi nila pwedeng inguso yung ICC, yung Interpol, dahil meron tayong sariling jurisdiction, sariling saligang batas. Nasasagasaan ng ICC, masasagasaan ng buong Pilipinas, ang buong Pilipino, kung papayagan yung ICC. So, abangan natin kung ano yung magiging rito ni Trillanes. Tandaan ninyo, ang isa sa mga niyabang ni Trillanes, June or July, lalabas daw yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Anyari, Trillanes. Anyari, August na po, wala pa rin po yung warrant na sinasabi mo. At ngayon, ang pautot mo, hihingi na ng tulong yung ICC sa Interpol para maipatupad lang yung gusto nyo mangyari. At the same time, panayasan pa mo ng kaso dito sa Pilipinas na mga basurang kaso. So makikita nyo dito na wala namang purpose talaga yung ginagawa ni Trillanes, which is for more on black propaganda lang para lang siraan yung mga Duterte dahil nga papalapit na yung eleksyon at yung narinig nga niyang plano, natatakbo nga yung mga Duterte, 3 Duterte yung tatakbo sa Senado. So yun yung inaayawan nila dahil pag nangyari yun, tapos ang karir nila Trillanes. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.